ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Pedro. Nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at basahin natin ang chapter 4 verses 7 to 11. First Peter chapter 4 verse 7 to 11. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kung ang isang tao po ay tatanungin, no, ng isang katanungang ito na aking sasabihin, why do you do things that you are doing? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo sa kasalukuyan? No? Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin sa kasalukuyan? Nandito tayo sa Kuwait, nandito tayo at nagtatrabaho at nakipagsapalaran tayo dito sa bansang ito upang sasabihin natin at sasagutin natin ang tanong na ito, no? Upang, 'di ba? No, ang karaniwang kasagutan sa katanungang ito, bakit natin ginagawa ang mga bagay nating ginagawa sa kasalukuyan ay para sa ating sarili, no? Para maiangat natin ang sa kahirapan ng ating kasalukuyang pamumuhay. Or maaaring sasagutin natin ito, why do you do things that you are doing, ay para sa aking pamilya, no? Para masustentuhan ko ang mga pangailangan ng aking pamilya. Meron yung isang commercial na siguro narinig na nating lahat to, no? Sa isang tagline sa isang commercial, sabi, para kanino ka bumabangon, 'di ba? So para kanino natin or para kanino tayo bumabangon? Ibig sabihin, para kanino natin ginagawa ang mga bagay na kasalukuyan nating ginagawa. And previously ay tayo po ay nag-aral about sa Christian Mutual Act of Service. And what's the relation about that, no? Yung mga bagay na ginagawa natin para sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay ginagawa natin sa paglilingkod sa Diyos, and at the same time, we are doing this to serve our fellow believers. We are doing this in the service of our fellow believers, no? But the very question, na same question, why do you do things that you are doing? Why do we do these things? No? This Christian mutual act of Christian service, no? And in the ministries ng mga bagay na ito yung mga ministeryo na ginagawa natin. Previously, na-name yung dalawang klase ng ministry na ginagawa natin para sa ating mga kapatid. Hindi naman, ito yung sinasabi na yung ministry ng katulad sa ating binasa sa verse 11, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Ito yung ministry of yung pagbibigay ng salita, speaking. Sabi dito, whoever speaks as one who speaks the oracle of God. Maaring ito hindi yung sinasabi na kung sino yung tumatayo sa pulpito, or hindi naman natin sinabi na ito lang ipara lang doon sa mga pastor na tumatayo sa pulpito. Maaring ito rin ay ministry ng bawat isa sa atin, whether it be on public or private ministry. Gayon din ang serving. Yung serving, hindi lang ito yung sinasabi na pinatungkol natin sa mga deacons lamang, sapagkat ang word na ginamit dito, yung diakonos, ay in general, no, ang lahat ng tao ay magkatungkulan sa isa't isa upang paglingkuran ang bawat mananampalataya.
So, ito man ay public or private ministry ng speaking or serving one another, ito ay may purpose or meron tayong dahilan kung bakit natin ito ginagawa. At sa ating pag-aaral sa araw na ito, bibigay natin ang ultimate purpose. Kung ano ba ang ultimate purpose of why we are doing this Christian service. The ultimate purpose of Christian service. And this service, whether it be in speaking or service, or paglilingkod sa ating kapwa mananampalataya, public man or private, it is for the glory of God. God is to be glorified in every ministry na ating ginagawa para sa Diyos at para sa ating kapwa mananampalataya. Basahin muli natin ang verse 11. Ang sabi dito, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati. Ito yung pinaka-ultimate purpose. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. But the driving question sa atin sa mga sandaling ito, the driving thought for us today is, if the purpose is of everything that we do in the ministry is for the glory of God, the driving thought for us, when is God glorified and not glorified? No? Kailan ngayon nag-glorify ang Panginoon at hindi nag-glorify sa ating paglilingkod na ginagawa para sa Diyos at para sa ating mga kapwa? Meron tayong 3 punto na nasabi dito, no? Ang sabi sa ating unang punto, we do not ascribe, if we do not glorify God when we do not ascribe all things or everything for the glory of God. Sabi kasi sa ating teksto sa pangalawang bahagi ng verse 11, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay. So, dito, may punto dito na sinasabi that we must glorify God in all things. And we are not glorifying God when we do not ascribe all things or everything for His glory. Pangalawang punto, when we do things not for God. No? God is not glorified when we do things, kahit ano man ang ating ginagawa, not for Him. No? Ibig sabihin, para sa Diyos lamang ang pinaka-ultimate recipient of glory ng lahat ng ating ginagawa. Sabi, upang ang Diyos ay maluwalhati. Ang Diyos, no? Wala nang iba. For God lamang ang tagatanggap ng glory sa lahat ng ating ginagawa. At pangatlo, we glorify God when we do things through Christ lamang. And when we do not glorify God when we do things not through Christ. No? We must do all things through Christ alone. Yan ang ating pangatlong punto. Nag-glorify natin ang Diyos, nag-glorify lamang natin ang Diyos when we do things through Christ. And when we do not do this through Christ, hindi nag-glorify ang Diyos. Pero bago tayo magpatuloy at i-expound ang ating 3 puntos, tayo po humingi muna ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral. O aming Diyos, aming Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong araw na ito, hindi namin kakalimutan, O Diyos, na kami ay naririto upang makinig, marinig, at magpahayag ng iyong salita para sa iyong kaluwalhatian lamang, at hinihiling namin, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay. Liban na samahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, ito ay walang katuturan, at liban na ialay namin ang lahat ng mga bagay na ito para sa pagpupuri sa inyo, pagluluwalhati sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang katuturan. Kaya naman, Panginoon, umaasa lamang kami sa inyo, O Diyos, sa kapakinabangan
ng pagbubulay-bulay ng iyong salita sa mga sandaling ito. At nawa Panginoon, pumilos kayo sa aming kalagitnaan ng makapangyarihan. O Diyos, kung may mga aral kaming mapupulot sa mga sandaling ito, hindi lamang nawa ito manatili sa aming pag-iisip, kundi ito ay magmanifesto sa aming mga gawain sa araw-araw at magpakita ito o magpatunay ito ng pananampalataya sa aming buhay na Diyos. At nawa Panginoon, magligtas din kayo ng mga kaluluwa na wala pa sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon po ay hindi nag-glorify kung tayo ay may mga ginagawa, no, na hindi natin inaalay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi dito, malino na malino ang salitang lahat, no? Malino na malino ang salitang lahat upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Lahat ng mga bagay. We must do all things, no, for the glory of God. May mga bagay ba na ating ginagawa sa araw-araw na hindi natin ina-ascribe for the glory of God, na hindi natin inaalay para sa kaluwalhatian ng Diyos? We often think na yung mga bagay, maraming bagay sa ating pang-araw-araw na buhay, yung mga ordinary things na ginagawa natin, maaring ginagawa natin iyon, ba't nakakaligtaan natin na isipin na ginagawa natin iyon para sa kaluwalhatian ng Diyos? Let me lead you in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Anong sabi doon, no? Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. No, mapapansin natin, yung eating or yung drinking ay yung mga bagay na ordinary lang naman yun, di ba? Ordinary daily routine natin, di ba? Kumakain tayo, umiinom tayo, no? Normal ordinary routines na ginagawa ng isang individual, but oftentimes done not for the glory of God, no? When we eat a lot without restraint, do you think nakakabigay ba 'yon ng glory sa ating Panginoon? Alam naman natin lahat ng bagay, lahat ng sobra, mali. At alam natin yung consequence ng mga bagay na wag hindi tayo watchful sa ating mga kinakain, alam natin ang nagiging bunga, no? And later on na lang natin nare-realize, no? Ay, napasobra pala ako sa pagkain ng ganito, kaya ako may sakit ngayong ganire. 'Di ba? So, do you think nag-glorify ang ating Panginoon when we eat a lot without restraint and even in drinking? And even in drinking without moderation. Kung ginagawa natin 'yon, we are not glorifying God. There was one news, I think napag-asapan natin minsan, no? No, yung isang tao na tubig lang, no? Nasobrahan sa pag-inom ng tubig, namatay. 'Di ba? Napag-usapan natin yung last time. So, sa mga bagay na 'yon, no, sa paggawa ng mga ordinary things, very talagang routine lang. Sinabi sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do, ano man 'yon, we must do it all for the glory of God. Importante yung salitang lahat sa ating pag-aaral sa umagang ito, no? Because there are ordinary things, no? Naiisipin natin, ay ano lang naman 'to? Yun lang, simpleng bagay lang 'yan. Gawin ko lang 'yan, no? Parang wala lang. But our scripture says, no? Upang sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng bagay ay maluwalhati ang Diyos. There are ordinary things na ating nagagawa, aminin man natin o hindi, no? Nakakaligtaan natin na i-ascribe iyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. What about our secular daily duties, no? Sa ating mga trabaho. Yung mga trabaho natin, ginagawa ba natin iyon ng may katapatan at may pagluluwalhati sa ating manlilikha, sa ating poong may kapal? No? Yung mga trabaho natin, ano bang dapat work attitude ng isang Christian? No?
Ano bang dapat work attitude? Is applicable to, no, sa ating pag-aaral sa umagang to, yung mga work ethics natin, no? Ano ba ang nature ng Christian work, no? The nature of Christian work, which is high work and hard work. Tandaan natin to, no? The nature of Christian work is always high work and hard work. No, ang bawat Kristiyano, when we realize na ang lahat ng mga bagay na ito, yung trabaho natin ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, and we are expected to be a steward, a good steward of everything that has been entrusted to us, dapat gawin natin ang mga bagay ng may katapatan, no? Our work should be high work and hard work. We are excellence pursuer sa lahat ng ating ginagawa. And when we do that, we are giving glory to our provider sa nag-provide ng ating trabaho. And we do not settle for anything less quality of any work we do. That's the nature of Christian work, no? High work and hard work, and that gives glory to God. Ganyan sa ating mga secular works, sa ating mga ginagawa. Ang ating mga trabaho sa bahay, sa ating mga professional jobs, kasama yan. Included yan sa mga bagay na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. We aim the highest quality, no? Which necessitates hard work, no? Paano natin ma-achieve ang highest quality ng ating mga ginagawa? It necessitates hard work, no? Paano mo ma-achieve ang pinaka mataas na quality ng mga bagay na yon? Kailangan mong pagtrabahuhan, no? Sa pagpasok sa trabaho, we are to be proactive. Yan, yung mga bagay na yan, yung hindi dapat natin kinakalimutan. We are to be proactive sa mga bagay na ating ginagawa. And that is a high quality of work na ginagawa natin sa araw-araw sa ating mga secular jobs. At kahit sa ating bahay, I remember minsan na natawanan ko na lang na inutusan ako ni Mrs. na punasan yung isang bagay doon sa bahay, hindi siya na-satisfy. Hindi siya na-satisfy at tinuro niya pa sa akin, ay dapat ganyan-ganyan. So ngayon na-realize ko na dapat pala ipinagbutihan ko. Pinag-igihan ko ang paggawa ng mga bagay na yun. At syempre, kung ginawa ko yun ng mas mabuti, siguro mas natuwa pa si Mrs., di ba? So, ganun din para sa ating Panginoon. We must strive for excellence, no? And when we do that, we give glory to God, including yung mga bagay na yun. And sa ano pa natin naluluwalhati ang Diyos, no? We remember, we are focusing to all, no? Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, all our doings, including our idle times. Idle times, yung mga oras, yung mga panahon na wala tayong ginagawa. Kung meron man tayong mga idle times. Now, let me explain that. Na, how do we glorify God in our idle times? Let me explain what I mean about idle times. No? There were times naman talaga na wala talaga tayong, free talaga tayo sa lahat ng ating, I believe, no? Meron naman sa atin talaga na nagkakaroon pa rin ng oras, ng free time na wala talaga tayong schedule na gagawin. And nagpapasalamat tayo sa Panginoon pag meron tayong ganung mga bagay, no? And it is our idle time. Yun ang ibig ko sabihin. And how do we spend at our idle time, no? What happened? Now, what happened to King David when he chose, no? When he chose to spend his idle time instead of going out for battle. Basahin natin yung sa 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 4. Ganito nangyari kay King David when he spent, no, his idle times instead of going out for the battle, no, he committed his greatest sins ever recorded in the scripture. No, ito yung dito kilalang kilala si Haring David sa pag-commit niya nitong kasalanan nito when he is in his idle time. Sabi sa 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 4, sabi dito, sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban, sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod
na kasama niya at ang buong Israel, kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Urias na Heteo? Kaya't si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Siya ay katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karumihan pagkatapos siya'y bumalik sa kanyang bahay. So, ganito nangyari kay Haring David when he had idle times, one time in his life, no? Doon nangyari ang pag-spend niya, ang pag-commit niya ng greatest sin ever recorded sa kanyang buhay, no? Na yung pakikisiping sa isang babaeng may asawa na, 'di ba? So, yung idle times, when we have our idle times and we forgot that even our idle times must be committed for the glory of God, maaring magawa natin yung mga bagay na hindi na proactively magawa natin ang mga bagay na hindi nag-glorify sa Diyos sa mga oras na iyon. And hindi naman tayo prohibited to enjoy our idle times. No, hindi naman tayo prohibit to enjoy our idle times, but it is included. Itong sinasabi ko, it is included to be spent for the glory of God. At marami ang nag-struggle to ascribing to God their idle times. In fact, we are warned, no? Winawarningan pa nga tayo, no? Kapag tayo ay nandun sa idle times natin. No, sinasabi ko, hindi tayo prohibited to have idle times, but we are warned, no? At binibigyan din tayo ng encouragement kung ano yung ating gagawin dapat. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, Philippians chapter 4 verse 8, ito ang sinasabi, kahulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, Christian must fill their minds, no? Ito, ina-address nito yung kaisipan, because when we have time, when we have idle times, yung isip natin talaga is free to think of many things, no? Na maaari nating gawin. But ito ang encouragement sa atin. Christian must fill their minds, especially in our idle times, with the things that inspire worship of God and service to others. No? Mababasa natin yan. Ito yun. It inspires, sa verse na binasa natin sa Philippians 4:8. This encourage us, no, to think of what inspires us to worship God and to serve others. Sa makatuwid, yung mga bagay nito, ito yung anti-sin in idleness. No? Nakakaiwas tayo sa pagkakasala kung tayo ay idle. Or shall we say, anti-idleness, to be exact, yung mga bagay nito nabasa natin sa Philippians 4:8. For idle minds, no? Kaya nga may warning din, for idle minds is the devil's playground. No? Yung sa Proverbs 16:28, in the Living Bible Translation, yun ang sinabi. For idle minds is the devil's playground. Proverbs 16:27. No? Sabi sa Proverbs 16:27, ito ang sabi dito, ang walang kabuluhang tao. Well, dito sa Tagalog, ito ang sinabi, no? Ang walang kabuluhang tao ay nagbabalak ng masama. So, pero sabi nga dun sa The Living Bible Translation, the idle minds of the devil's is the devil's playground. So, imagine, anong tawag dun sa dun sa mga idol na, yung siguro na natili na lang sa pagiging idol, no? Ang sabi, walang kabuluhang tao.
yung mga taong nananatili sa mga bagay na yun. Pero sabi ko nga, to be balanced, no, meron talagang mga times na idle talaga, we are free to do many things, no? We are free to do our kumbaga wala tayong naka-schedule na trabaho. Yun nga yung pinapaliwanag ko. Those are idle times. Pero even those idle times, kailangan ay guarded tayo. Hindi tayo nagpapabaya sapagkat ang mga oras din na yon ay dapat natin ibinibigay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga kapatid, all things or in everything are for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa, anuman ang ating sitwasyon, anumang oras meron tayo, anuman ang ating ginagawa sa lahat ng panahon, dapat iyon ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. All actions and the doers of actions, no? All our actions at maging tayo, is for the glory of God. How about yung sinning one, no? Teka, bakit ko ba sinabi 'yon, no? Even the doers of the action. Well, sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoong Jesucristo, no? Na hindi pa nakaka-realize ng mga bagay na ito, that in everything, in all things, God must be glorified. How about our friends na wala pang pagkakilala sa Diyos? No, wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. The sinning ones, where we are all sinners, tayo rin ay makasalanan din, pero I'm pertaining to the unbelievers, no? Those who are blatantly na talagang umiiwas or lumalabag sa salita ng Diyos, talagang against sa Diyos. The Bible says even the unbelievers will, in the end, sa katapusan, will bring glory to God. No? Everything, lahat ng mga bagay na nagawa, maging ang mga gumagawa, whether believers or unbelievers. Of course, the believers will do things for the glory of God, and itong kakaiba, no? Even the sinners, the sinning one, no? In the end, lahat ng kanilang mga ginawa, no? Well, sinning isn't glorifying God, lilinawin ko 'yan. Sinning isn't glorifying God. It doesn't glorify God. At yung mga ginagawa ng mga unbelievers, the sinning of the unbelievers doesn't glorify God. Even the believers, no, sinning doesn't glorify God. But in the end, the unbelievers, no, in the end, God still gets the glory sa mga buhay ng mga hindi mananampalataya. Paano yun? Paano nangyari yun? Sabi sa Apocalypse, ano ba sinabi sa Apocalypse? Sabi sa Apocalypse chapter 19, verse 1 to 3. Mahalagang malaman natin to, no? Well, paano nangyari yun? Yung mga, yung mga unbelievers din pala is in the end, sa kahululihan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. No? Sabi kasi kanina, we are focused on the acts, pati pala yung person, whether believers or unbelievers. Sabi sa verse 1 to 3 ng Revelation chapter 19, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Alleluia! Ang kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa verse 3, at sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Hallelujah! At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakilanman. Nakita ba natin dito na yung wasak doon sa sinasabi ditong babae, no? Ito yung sinasabi na ito yung kumakatawan to those who are against God, no? Ito ang kumakatawan sa mga hindi panig sa Diyos, no? Sa mga hindi mananampalataya, no? Sa kanilang distraction, no? Nakita natin, God still gets the glory. Nakita natin yung sinabi dito, yung usok, yung halimuyak, no? Ng pagkawasak ng babae ay umakyat. Ang pag-akyat ng usok na yon ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nakita natin, even in the destructions of the wicked, it gives glory
to God. Yun lamang po ang ibig sabihin nito, no? Kaya kung ikaw kaibigan, kung naririnig mo to, no? Sana napag-iisip mo na sa mga oras na to na hindi ka sana na abutan ng iyong oras na wala ka pa sa Panginoong Kristo. Well, sinabi nga kanina na every actions and every doer of actions, whether believers or unbelievers, will give glory to God. But sana hindi ka doon mapunta, kaibigan, sa doon sa side ng mga wala pa sa Panginoong Kristo, na sa distraction ng mga wala pa sa Panginoong Kristo sa araw ng paghukom ay magbibigay pa rin ng kaluwalhatian sa Diyos. Instead, sana doon ka matagpuan sa side, no? Kung nandoon balutan ng dugo ng Panginoong Kristo sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng pagsisisi mo ng iyong kasalanan at pananampalataya kay Kristo. So, kaya nga maaring balikan natin yung number 1 question sa Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? No? Ano ba ang chief end of man? It is not about the ending. Pag sinabing yung question na to, no, it's not about the ending of man, but about the purpose. No? Is for the glory of God. The purpose of man is for the glory of God. O no? Believers or unbelievers. No? Kasama dito sa question na to, napapaloob talaga yung unbelievers. Pero in general, the purpose of man is for the glory of God. God is glorified in actions and in the doer of the actions. Kaya naman natin masasabi, God must be glorified in all. God is not glorified when there are things we do that is out of His will or that is out of the intention of glorifying God. Pangalawa, we must do things for God. So malinaw na malinaw sa ating teksto that we must do things for God. Sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. Wala nang iba, no? Upang, sabi dito, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng bagay. So ang pagluluwalhati, ang recipient ng kaluwalhatian ay Diyos lamang, wala nang iba. Anyone who has begun a ministry in Christ's name, no, finds it dangerously easy to shift the ownership of the enterprise to himself, no? Ako, napaka-dangerous talaga, no, lalo na yung mga naging successful talaga sa ministry, no? Nagsimula sa iilan, tapos after how many years, ganun bigla na lang ganun kalaki yung kanilang congregation. At napaka-dangerous po. Napaka-dangerous na isipin ng taong nagpasimula na yon na siya ang owner ng ministry na yon. Or napaka-dangerous na isipin niya kagad na siya ang nagpasimula, no? Dahil sa kanya lahat ang naging success ng ministry na yon. It becomes his ministry, no? Sa kanya, madalas niya sasabihin, it becomes his organization. Sa aming church, sa aking church na itinayo, ganun kabilis, no? Niya kukuhanin yung enterprise or yung kabuuan ng ministry na nasimulan na yon. But everything belongs to God. Yan sinasabi sa Biblia. Everything belongs to God. Psalms chapter 24 verse 1, no? Walang bagay na nasa ilalim ng silong ng langit ang hindi sa Diyos. Ang lupa, sabi sa 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto, ang sanglibutan at silang naninirahan dito. Everything belongs to God. All that we have, all that we are is from God and for the glory of God. No? Including our success. Including yung success. Kung ano man ang meron tayo, sa Diyos yun. At kung iyon ay napagyaman, naging successful, sa Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin yun. Sa Diyos pa rin ang kaluwalhatian. Including ang success and achievements, no? Karaniwan kasi, yung success na sinasabi, success is the measures of one's own organizational skills. Yan kasi yung karaniwang kaisipan. Pag nagkaroon ng success, ay, ang galing naman ng namumuno, ang galing naman ng leader, no? Genius siguro
yung leader ng isang organization na yon. Or ang galing ng organizational skills nung leader, or ang galing ng organizational skills ng pastor, no? Ay ang organize ng worship, ay ang organize ng mga bagay dito. Ang ganda ng construction ng church, ang galing ng architecture or ng pagkagawa ng pagka-design ng mga bagay-bagay sa church, no? Ang danger po, the danger is yung bagay na yon is iisipin na yung success ay measure nung kagalingan ng leader. Ganun ang nangyayari. Ang minsan nga nangyayari, no? Sasabihin ng isang church leader. Although sasabihin ng church leader, ay naglilingkod tayo by the enabling grace of God, no? Yun naman ang pambungad na salita, no? By the enabling grace of God, by the grace of God nagawa yung bagay na yun. But teka, makikita mo sa kanya, he trust in the management techniques. Bakit? No? Bakit? Management techniques. Let's say for example, merong isang church leader, no? He will consult sa isang musician, no? Parang isang secular band leader, o paano ba namin mai-improve ang aming worship, no? Ang aming praise and worship, no? Magko-consult siya sa professional musician on how to improve the sounds, the lights and everything, no? Para ma-improve daw ang praise and worship. So, kanino siya nagtitiwala? Nagtitiwala siya sa management techniques, sa skills ng mga tao. But instead, dapat siya ay nagtiwala sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pag-worship, sa pananambahan, sa kung paano i-administer ang pananambahan. We must trust, no, the written word of God on how are we going to worship God. If their ministry, kasi ang isipin niya, if their ministry won't get more attendee, they must think of a solution, no? Na dapat maging appealing yung church, no? Maging appealing yung church pag dumating, wow, ang galing ng lights, ang ganda ng sounds, no? Nagtatrust ngayon siya doon sa mga techniques, no? Instead na mag-trust kung ano ba talaga yung prescribe ng Panginoon sa pag-worship. Ang aking pinatutungkalan dito, no? Yung success na iniisip niya, no? Kasi ang iniisip niya, ang nakataya doon is yung kanyang reputasyon bilang leader. Ngayon, kung isipin niya yung success, kailangan masureball yung success. Ang iniisip niya yung success na na yung pagdami ng attendees, yun ang kanyang primary goal, dumami yung attendees, makuha yung attention or ma-captivate yung gusto ng mga attendees. Pero hindi pala na ayon sa salita ng Panginoon at nag-trust siya dun sa mga techniques na mga bagay na worldly techniques para ma-improve yung kanilang worship. Now it happens because yung thinking niya is more of doing things for themselves. Nakuha natin? No? Yung sarili niya kasi yung iniisip niya. Yung kanyang reputasyon. He's doing the ministry for himself. Kailangan maging successful ito. No? Kailangan maging successful. Kailangan kong resort sa mga bagay na mas makakatulong pa. Well, andyan ang salita ng Panginoon, pero tulungan pa natin. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Kaya nga yung instead na maging regulative, yung principle ng worship, dinadagdagan pa nila. Hindi naman pinagbawal no? Dagdagan na lang natin. Okay din yan. Diba? Ganun ang inisinap. They think na pagka hindi naging effective or hindi naging maayos or naging maganda ang resulta ng kanilang management or kanilang ministry, siya yung responsable. No? Iniisip niya, siya yung magiging failure. Siya yung sa kanya lahat sa kanya yung may kasalanan. Siya yung may kasalanan. Oh, iyon ang nangyayari because of self-reliance, no? When seems go right, okay, no? Okay, di ba? They ponder of that because of me.
when everything is right because of me. But ganun din, kung hindi maganda, parang isipin niya, siya rin. But God desires to do things for Him. Para sa Diyos lamang, hindi para sa ating mga sarili. When we have the ministry, we must do things for God and not for us. No? God desires to do things for Him and according to Him sa kanyang salita lamang. Remember, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, ang sabi na we must not go beyond what is written, no? We must not go beyond what is written. Sabi sa 1 Corinthians 4:6, mababasa natin dyan yan. And isipin din natin the success of such ministry, no? No? Kung iyan ang ating ang ating palais, yung kung iyan ang ating laging nasa sa isip, yung success na lang palagi or yung good output or yung instant output or yung instant result ng ministry, kung iyan ang nating nasa sa isip or yung success nun of such ministry, sometimes, no? Sometimes, minsan pa nga, kung doon lang tayo lagi nakafocus, ay minsan naglilid pa nga yun to do such thing na hindi talaga nag-glorify sa Panginoon. What happened to Nadab and Abihu, no? When they do things for the ministry na hindi naman piniprescribe ng Panginoon. Sometimes talaga mas matindi pa yung consequence na mangyayari when we do things for the sake of success, no? For the sake of success, when we do things for the sake of success and for the sake of our name and not for the sake of God's name, no? What happened to Nadab and Abihu, no? No, sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 2, no? Yung strange fire na nangyari, yung kanilang paghahandog ng ipinagbabawal na handog, no? Yung sabi dito sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 2, yung ginawa ni Nadab and Abihu noon, sina Nadab at Abihu na ang mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniuutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, ilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Nakita ba natin dito yung difference ng greatness ng consequence? If we are do things not for the glory of God, no? Or not for what God has prescribed on how to glorify Him, di ba? Nakita natin yung difference or yung greatness ng difference ng consequence kaysa dun sa bagay na ginawa lamang nila. Di ba? Have you realized the greatness of the consequence compared to the failure to follow God's command? Hindi ba? Ano na naman nagkamali lang naman sa paglagay ng ng paggagamit ng apoy, yung maling apoy lang naman na pero 'di ba ito nga sinasabi sa atin, no? There will be a greater, most of the times sinabi sa scripture, greater ang consequence kung hindi talaga tayo sumusunod kung papaano natin luluwalhatiin ang Diyos. God in His own terms, no? God has His own terms on how are we going to glorify Him. Every service and church ministries are done for the glory of God. And what will you feel? No? Sabi dito, for the glory of God. Para sa Diyos lamang. Tayo nga what will we feel, no? Kung tayo ay membro ng isang Tibat basketball team. Kung member ka ng Gilas, no? Kung member ka ng Gilas, no? At nanalo dito sa game ng versus recently nanalo sila sa versus China, no? No? Although part ka ng team, pagpalagay natin si Brother Ernie ay part ng team ng Gilas. Ang lahat ng papura ay tinutumbok lamang si Brownlee lang. O di ba? Parang sometimes aminin natin, merong magkakaroon ng sa puso natin ng jealousy. 'Di ba? Isa kayong team, naglaro kayong lahat, no? Pero sa isang tao lang lahat napo-focus ang attention.
'Di ba? Although nakita natin yung excellence na ginawa ng isang uh, team na yan, si Brownlee. Pero lahat ng maririnig mo, puro si Brownlee, puro si Brownlee. Di ba? Nakita natin. So somehow, merong jealousy na mukhang mararamdaman. Instead na kahit pa paano naman, nag-play din naman ako, di ba? So kung tayo, kung tayo ay nakakaramdam ng jealous, no? God is a jealous God more than we are. God is a jealous God more than we are when we do not ascribe the glory that is due only for Him. No? Exodus chapter 34 verse 14. Sabi sa Exodus chapter 34 verse 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. God is a jealous God. And when we ascribe to others the glory that is due to Him, and when we worship other God, you are not glorifying God, of course, no? And He is a jealous God. He is jealous for ascribing your worship and the glory unto others or unto other form of your self-made God. Diba? Marami tayong mga self-made God na maaari nating ascribe ng ating glory. Well, karaniwan sa ating sarili. Karaniwan sa ating sarili, nina-ascribe natin ang kalwalhatian. Minsan ginagawa natin ang ating sarili na Diyos na ini-ascribe. Gusto nating angkinin ang kalwalhatian. Isaiah chapter 42 verse 8, no? Ayaw ng Diyos na ibahagi man lang or ibigay ang kalwalhatian sa iba. Isaiah chapter 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Ang sabi dito, ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Well, hindi man sa larawang inanyuan or sa ating mga self-made God, no? Ibinibigay natin ang kalwalhatian, hindi nalulugod ang Panginoon, no? Halimbawa na lang, when we pray unto God alone, no? Prayers is to the one true God alone. Prayers is to the one true God alone. Ang ginagawa ng isang malaking institusyon sa ating Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, no? Anong ginagawa nila? No? Yung pagpananalangin, kanino nila ina-address? Ang pananalangin sa Diyos lamang, no? Pero ina-address nila, sila ay nananalangin kanino? No? Ina-address nila ang panalangin kay Maria, no? Making Mary their idol. Paano? Diba? So, i-deny nila yan, syempre. I-deny nila na si Maria ang kanilang Diyos. Pero, sa pagka-ascribe pa lang ng panalangin na para sa Diyos lamang, ginagawa na nila na Diyos si Maria. Making her a being who can hear prayers. No? Diba? Diyos lamang ang nakakadinig ng panalangin sa iba't ibang lengguwahe. Anong kaalaman ni Maria sa salitang Tagalog? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. And kung iisipin ng tao na nung si Maria umakyat sa langit ay nagkaroon na siya ng omniscience na pagkakaalam sa lahat ng lengguwahe, ay they're making Mary their own idol. No? They're making Mary their own idol. And that is an insult to God. No? They have made another intercessor to the prayer na makakarinig ng iba't ibang lengguwahe ng panalangin. We do not glorify God when we do things through Mary and not through when we pray to Mary and not to God alone. No? At ginagawa pa nga nilang intercessor si Mary sa Diyos, no? Kung hindi sapat daw ang Panginoong Jesucristo, kailangan dumaan pa kay Mary. Kaya nga naman ito ang pangatlo nating punto. We glorify God not through Mary but through Christ. No? We glorify God through Christ. And we do not glorify God when we do things not through Christ, sa ating pangatlong punto. The glory that comes to God is distinctively Christian.
no? Ang mga Kristiyano lamang ang nakakagawa ng mga bagay na nakapagbibigay ng glory sa Panginoong Hesukristo. Paano ko nasabi? 'Di ba? Sinabi ko nga, it is distinctively Christian. Kung ang mga tao sa mundo ay gagawa ng mga bagay, iisipin nila na ang kanilang mga bagay na ginagawang mabuti ay nakalulugod sa Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ni Kristo, ito ay hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. No? God is not glorified by anything we do if we do not offer it through Christ, through Him, the only mediator, no? And through His merit alone, tayo, ang pag-glorify natin sa Panginoong Diyos ay katanggap-tanggap sa Kanya. Diba? Diba nga, it's through Christ alone, kaya tayo naligtas. At gayon din, ang lahat ng ating ginagawa ay through Christ lamang. At sa ating Panginoong Jesucristo lamang ang daan patungo sa Ama, no? John 14:6, no? God, the only way to God is through Christ. Ang sinabi yun ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Christ. And no one can do, no, things for the glory of God the Father except through Christ alone. Our ministry and service are made possible only through Christ. Imagine, yung mga spiritual blessings din, nakakailanganin natin sa paglilingkod, sa pagmi-ministry, whether be it public or private, para sa Diyos at para sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung mga spiritual blessings na yun, yung mga gifts na yun, ay napasa atin sa pamamagitan lamang ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3, ang ating kaligtasan, ang lahat ng mga bagay na ating natanggap, all the spiritual blessings are received only through Christ. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Lahat ng spiritual blessings, gifts na ating natamo ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. It's only through Christ. Sabi sa rin sa 1 Peter na ating pinag-aralan noon, 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay patungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga bagay na ating natanggap, lahat ng mga bagay na ating nagagamit para sa paglilingkod sa Diyos, ito ay sa pamamagitan lamang at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, no? We offer sacrifices of praise only through Christ, no? Maging sa paghahandog natin sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, sabi dito, Hebrews chapter 13 verse 15. Kaya't sa pamamagitan niya, ating Panginoon Kristo, ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. We offer a sacrifice of praise only sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. We glorify God, offering a sacrifice of praise, doing service to God through Christ alone. And we are not teaching here, no? Dito ay lilinawin ko, we are not teaching here a Christ-only religion. Hindi tayo oneness, no? We are not teaching here a Christ-only religion. Manonotice nga natin the number of times that the name of God was mentioned compared to the name of Jesus Christ, and the relative pronouns doon makikita natin. But some commentators here, no, gave a number of commentaries na kung kanino ba yung sinasabi dito sa ating teksto, yung glory na sinasabi, di ba? Sabi dito sa ating teksto, no,
upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Dito sa sinabi na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng pakailanman. Yung sinabing sa Kanya dito, naging ano pa yan, naging maraming commentators pa ang nag-divide dyan kung sino ba yung pinatutungkulan dito. No? Kung ang Ama o ang Anak, o di ba? So meron pang sa Kanya o ang Diyos ba to o ang Panginoong Hesukristo. So maraming naging commentators diyan, but even though marami na rin tayong nabasa, pero I will not focus on that. Ang ibig ko lang sabihin, I have no issues whether sa ang pinatutungkulan dito dun sa sinasabing sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan at pakilaman, kung ang Diyos Ama or ang Diyos Anak, I have no issues about that. But the main thing again is our focus, is the main focus, no? Yung God is glorified through Christ alone, no? We glorify God through Christ alone, no? And we pray sa ating pananalangin, we pray to the Father through Christ, and we tap the throne of God's grace and mercy through Him. Yan yung sinasabi, yun yung mababasa natin sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. We can approach the throne of grace, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. And how could we look for another way to serve God but through Christ alone? Wala nang iba upang luwalhatiin, paglingkuran ang Diyos o ang ating kapwa, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. And that's how God is glorified. We glorify God when we do all things for God through Christ. And we are never acceptable, mga kaibigan. No? We are never acceptable, mga kapatid, mga kaibigan, you are never acceptable to God apart from Christ. No? We can never approach God without Christ in us. No? Walang nakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo lamang. He alone is able to present us before the presence of the Father's glory with great joy. Yun ang benediction na mababasa natin sa Jude verse 24, no? Napakaganda nitong benediction na to. Kung ating pagbubulay-bulayan, sabi sa Jude verse 24, ngayon sa Kanya, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ang pinatutungkulan dito. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makakapagharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. So it is by Christ alone, no, tayo makakaharap sa Ama, even in our ministries, na magiging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Ama sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. This is also the very reason kaya nga sa ating pananalangin, we utter in every end of our prayer in the name of Jesus Christ. Now, anong mga application natin dito, no? We should have no reservation, no? Tandaan natin yan. Lahat, no? Malinaw ang word na lahat ng ating ginagawa dapat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And we have enumerated all those things na dapat na nagbibigay kaluwalhatian ng Diyos sa Diyos sa ating lahat ng ating mga ginagawa or maging sa mga oras na wala tayong naka-schedule na gagawin. In all things, our goal is to glorify God. Now, is God glorified? No? Is God glorified in our relationships then? Di ba? At work, in our idle times, pagbulay-bulayan natin ang ating mga buhay, no? Glorify God alone, no? The glory is for God alone. And God will not share His glory to anyone or anything. And do it all, lahat ng mga bagay, through Christ alone. Always remember, we are never accepted. Whatever our desire is, no, to glorify God, if we are not in Christ, if we do not do it through Christ, and we do not help the intercession of Christ, ask the intercession of Christ, no, and if we approach God, the throne of God, not by the intercession or mediation of Christ, we are not acceptable to God. No, everything that we do for God is in vain if it is not done through Christ.
And ito ay magbibigay sa atin ng kaisipan that we are not to brag. Wala tayong dapat ipagmalaki, no? Na ang mga bagay ay nagagawa natin sa ating sariling kakayahan lamang. Ito ay nagagawa natin, no, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo and by the enablement, the empowerment of the Holy Spirit, no? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no, na nasa sa atin din, ay pinagkaloob sa atin ng Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, we are serving God. And that's the ultimate purpose nawa sa atin, no? Sa ating mga mananampalataya. The ultimate purpose in everything that we do, in all things that we do, in every ministry that we have, whether be it public or private, we do it all for the glory of God through Christ. And for the unbelievers, kaibigan, in your unbelief, sa hindi mo pananampalataya kay Kristo, sa iyong pagre-rebelde sa Diyos that will lead you to your eternal damnation, sabi ko nga kanina, God's glory is never compromised. You know, in the end, yet, yes, in your sinning, God is not glorified. Talagang hindi nalulugod ang Diyos sa pagpatuloy na pagre-rebelde mo sa Kanya, sa hindi mo pagpapasakop sa Kanya, sa paggawa ng mga bagay according to into your own terms, no? Buhay ko to, ako ang masusunod, ako ang may-ari ng buhay ko, I'm the captain of my soul, di ba? Ganun ang iyong tema, no? God is not glorified sa ganung mga bagay. But you know, sinabi ko nga kanina, in the end, God will still be glorified in the destruction of the wicked. It is written that in the destruction of the wicked, God will be glorified. Sabi sa Proverbs chapter 16, verse 4. Proverbs chapter 16, verse 4. Ang sabi dito, Proverbs 16, verse 4. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Well, no? Kung ikaw talaga ay hindi magtitiwala, hindi mananampalataya at tatalik kay Kristo at tatalikod sa iyong kasalanan, ikaw ang sinasabi dito. Ngunit merong paraan, kaibigan, upang malampasan mo ang araw ng gulo, ang araw ng paghahatol, kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at aalisin ang pagtitiwala sa iyong sarili na kaya mong abutin ang pabor ng Diyos sa paggawa mo ng mabuti or sa hindi mo paggawa ng masama. Ganon lamang ba ang requirement ng Diyos? Well, nagkakamali ka kaibigan, hindi lamang sa paggawa ng mabuti or hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ang daan para sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong kasalanan, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan, ikaw at ako. Sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya kay Kristo lamang na siyang daan, no? Na siyang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan at makapagbubura ng ating mga bad records sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa dugo ng Kalbaryo. Sa pamamagitan lamang niya, tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos at makaliligtas sa araw ng gulo, sa araw ng paghuhukom, no? Kaya naman kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, wala ka pa sa bisig ng magiting na tanging tagapagligtas, no, sa araw ng paghukom, nawa siya ay iyong takuhan, siya ay iyong tawagan. Kung ikaw ay tatawag kay Kristo, kaibigan, sa mga oras na to, nakatitiyak ako kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at tatawag sa Kanya upang ikaw ay Kanyang iligtas. Ikaw ay Kanyang hindi tatalikuran, kaibigan. Siya ang tagapagligtas na lubos na maawain sa mga tunay na nagsisisi. Kailanman ay hindi niya tatalikuran ang mga tunay na nagsisisi sa kasalanan at siya ay puno ng habag sa mga nagsisisi sa kanyang kasalanan. Nawa kaibigan, gawin mo na ang pananampalataya sa Kanya at pagsisisi habang may panahon ka pa. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat muli kami sa pagpapahayag mo sa amin, pagpapaliwanag mo sa amin kung papaano ka dapat namin luluwalhatiin at kung anong mga bagay na hindi ka nalulugod
sa aming mga ginagawa para sa iyo, ang mga bagay na hindi nagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Nawa Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso ay nakapokus lamang sa pagbibigay ng lahat ng luwalhati sa lahat ng bagay na aming ginagawa para sa iyo lamang, o aming noon. At ito ay gawin namin sa pamamagitan lamang ng wala nang iba, sa pamamagitan lamang ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. At nawa Panginoon, kayo rin, O Diyos, ay mangusap sa mga kaibigan namin na wala pa sa kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Nawa kilusan niyo sila, Panginoon, ang kanilang mga puso ay bigyan niyo ng pagsisisi at pananampalataya sa aming Panginoong Kristo. Ito ang aming sabadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.